Yun, magandang gabi po mga bossing. Meron tayong available as PMC PCP, dalawang model po mga bossing. I-sale natin. Yan. Ito yung isa, pakitapos yung video, sasabihin ko magkano presyo mga bossing. Dati meron tayong binebentang ganito na ganito kalaki yung tanki niya, big tank, pero hindi siya frame type. Ngayon frame type po siya mga bossing. 24 inches long barrel, max pressure. Ang nakalagay dito 2,000. Pero dati ganitong model din, hindi lang siya frame type, same sukat ng tangke, same materials T6, 2.5 pinapakarga natin. Pero ngayon nakasulat 2,000. Pero siguro pwede na naman itong ikarga ng 2.2. Tinanong ko na sa maker. Siguro mga 2.2 pwede mga bossing. 2.2 PSI. Sa mga naibenta nating unit nung nakaraan na hindi frame type pero ganito yung tangke, wala pa naman na nagreklamo na nasabugan mga bossing. Kasi ang max talaga nito, T6 to, pwede talaga dito 4.5. Kaya lang siyempre yung thread sa nasa pag-iingat, iwas disgrasya, 2,000 o 2,2 na lang po yung ikarga natin mga bossing. Pero doon sa mga unang nakabili sa akin, 2,5 kinakarga nila, yung iba daw 2,7. Okay naman yung unit, siguro mga 2 to 3 years na yung nakalipas, yung mga unang nabenta natin ng ganito mga bossing. Yan. Pero sabi ni maker 2,000 or 2,2 na lang po mga bossing. Yan. Sasabihin ko yung babanggitin ko kung magkano. Pakita ko lang yung isang model mga bossing. Ito frame type din siya mga bossing. Regulated. Itong isa unregulated. Big boy tank. Mas malaki po yung tank niya. Yung barrel niya 21 inches. Yan o. Mas malaki po yung tank niya. Pero mas mahaba siya ng mga 4 inch, ganyan. Mas mahaba siya ng mga 4 to 5 inch po yung isa. Kahit medyo payat to, pero mataba na to. Pakita ko yung CO2 para ito ang CO2 mga bossing. Yan, stainless ito, T6. Tapos yung isang big boy tank, yan, para yan, ito 3/4 itong size nung tank nitong unregulated PCP, 2,000 o 2.2 PSI mga bossing. 24 inches long barrel, ito regulated big boy tank, frame type din, 21 inches long barrel. Ayan, bago pa dala siyempre i-check natin grouping, sikokorono natin kung pasok sa 800 FPS. Yan. Iba yung wood nya, wood stock, iba yung design mga bossing. Yan, 21 inches long barrel. Tapos ito 24 inches long barrel. Kung natatandaan nyo mga bossing, yung mga PCP na hindi frame type, binenta ko yan 28,000 complete set mga bossing. 28 hindi siya frame type. Mas mahal po yung frame type. Yun po ay magkapatong yung receiver. May dalawang tornilyo dito para kumapit lang po dito sa tangke niya mga bossing. Yung housing valve niya. Ito buo po yung receiver kaya medyo mas mahal. Ngayon, babawasan natin para mabilis pong mabenta at maubos mga bossing. Siguro konting-konti na lang tubo ko mga bossing. Hindi po ako yung maker kaya hindi ko makokontrol kung magkano bibigay sa atin ang presyo. Siyempre papatungan natin mga bossing kasi kukuha tayo wholesale, marami yan. Marami yan.
Yan, meron pa sa sasakyan, hindi ko pa nababa mga bossing yan. Marami yan. Ang presyo isasagad ko mga bossing, complete set. Siguro kung complete set mga bossing, kasi yung dati 28 complete set, dapat mas mahal to mga 30,000 complete set, bababa natin. Isagad ko sa 27. Sige mga bossing. 27, 3,000 pesos na po yung tinagal natin. May tubo man po ako, konting-konti na lang po. Kasi sa sobrang dami ng stock natin, binawasan na natin para mabilis maubos. Sa may gusto lang po mga bossing, 27,000 kasama po scope, dalawang box na pellet, caliber 22, PCP hand pump unit, silencer, scope, BSA po, yung malaki po yung scope, yung may sunshade, 416 by 44, tapos PCP hand pump, yung folding po. Ang red po ng gauge nung hand pump natin, PSI po, hindi po siya NPA. Yung iba nahihirapan dahil binibili nilang hand pump, yung mura, maliit yung gauge. Yung red nung gauge nung hand pump, MPA, dapat po PSI po para hindi po kayo malito. Yan, pero pwede nyo i-convert yan sa Google, MPA to PSI, PSI to MPA. Yan, 27 na lang, 3,000 na po yung tinanggal ko, konting-konti na lang po yung sobra ko mga bossing. Pero pag complete unit and silencer lang, konti lang babawasan natin. Mas makakamura ka kung complete set po ang bibilin mo. Pag unit and silencer, konti lang yung babawasan natin, parang puhunan na lang ng scope tsaka hand pump tatanggalin natin. Pag set, yan, bali wala na akong tubo doon sa scope at hand pump mga bossing. Tapos itong big boy tank, yan, big boy tank, dati binebenta ko to 35. Medyo kasi siyempre mga bossing, hindi tayo maker. Mataas yung kuha natin, mataas yung puhunan. Nagninegosyo tayo, may patong talaga, siyempre yan po yung negosyo natin. Pero pag re-recta ka sa maker, doon ka pupunta, wala kang makukuhang available at halos same price lang po kasi hindi naman po ibabaksak ng maker yan. Ang presyo kung isa lang o dalawa lang yung kukunin mo. Yan. Halos magkaparehas lang kami pag isa lang yung kinuha mo. Binabaksak lang po yung presyo niyan, parang wholesale sa amin po kasi maramihan po, tsaka suki, kami po yung reseller, mababang presyo po yung binibigay sa amin. Pero siyempre mataas pa rin ang puunan mga bossing kasi 35,000, konti lang yung patong namin doon. Tapos naghihintay ka pa ng matagal mga bossing bago matapos yung unit. Siguro ito dati 35,000 complete set, siguro hanggang 33 o kung kayang 32. Yan, complete set na din mga bossing. Sige, sagad na natin 32. Meron akong 2,000 complete set. Mataas talaga ang punan mga bossing kasi yung mga local made, mataas ang bili ng materyales, nagpapasweldo, mahal ang torno, kaya mataas po talaga ang binibigay sa amin. Pero kung akong gagawa mga bossing, siyempre mababa. Ito kasi hindi tayo yung gumawa mga bossing, kinukuha lang po natin mga bossing. Yan, kaya sana maintindihan nyo po. Yan, 32, 3,000 na tinanggal ko. Mas malaking bagay na po para sa amin yon mga bossing. Yan, 32 complete set na mga bossing. Meron mga kung patong konting-konti na lang po para mabilis lang maubos. Yan, dati ang dami nakabili sa akin ito, wala pa naman supply kasi sinusubukan natin bago padala. Chine-check natin yung groupings. Yan, 32 complete set na po mga bossing, mabilisan lang. COD, pinaka-max na pwede natin ipa-COD 30,000 lang po mga bossing. Yung sobra i-payment, i-down nyo na kasama yung shipping fee na 1.5. Dito sa 27,000, ipadala nyo na yung shipping fee na 1.5, COD yung 27.
Basta po kinukuha ko na po agad yung shipping fee na 1.5 bago padala ang unit. Ayaw maglabas ng shipping fee mga bossing, pass po ako, hindi ko papadala yung unit. Yung iba COD na lang lahat, i-add na lang sa total price. Pasensya na po, pass po ako sa ganon. Kailangan po ibigay nyo muna yung shipping fee, panigurado lang po na kukunin nyo yung unit pagdating sa inyo kasi naglabas po kayo ng shipping fee. Kung hindi kayo naglabas ng shipping fee na 1.5 tapos nagbago isip nyo, nagastos yung pera, hindi nyo na kukunin, wala na akong magagawa. Nag-abono ako ng shipping fee, pagbalik sa akin ng unit, magbabayad na naman po ako ng shipping fee. Doon po ako nalulugi mga bossing. Kaya kailangan nyo muna maglabas, panigurado na kukunin nyo po yung unit. May bumalik nga po sa akin, nagbayad na ng 1.5 shipping fee. Pero nagastos niya yung pera at hindi niya kinuha yung parcel pagdating sa kanya. Bumalik sa akin mga bossing. Nag-PM naman sa akin si sir na nagastos niya yung pera. Pero sana bago po kayo umorder, panigurado lang may budget po kayo nakalaan para sa unit na in-order nyo. Kasi bago natin padala niya, binablog natin, kinokrono natin, chinecheck natin yung groupings, binabalot natin, bumibili tayo ng bubble wrap, karton, pahirapan sa paghanap ng karton. Minsan wala akong makitang karton, umiikot ako. Tape, yan, binabalot natin. Ang tagal ng proseso bago mapadala. Sana maintindihan nyo po bago kayo mag-order. Kasi panigurado po na kukunin nyo yung unit pagdating sa inyo. Tapos yung mga iba nagmamadali po, nakapagbigay na ng 1.5 araw-araw, update araw-araw. Minsan po kasi mag-isa lang po ako mga bossing. Umaga alas 7 naatid ko yung anak ko dito sa maglalakad ako. Yung sasakyan nakaparada po doon sa walang tubig. Maglalakad ako ng malayo hanggang doon sa walang tubig. Yan, naatid ko yung dalawa kong anak, panganay tsaka yung pangalawa. Paggising ko 7, alis na kami. Siyempre 6, 5:30 magigising ka na, almusal. 7 alis kami. Tapos balik na naman ako, park yung sasakyan, lulusong, maglalakad sa tubig hanggang tuhod pa po yung tubig. Tapos 11:30 uwi nung pangalawa ko. Yun, magsusundo na naman tayo mga bossing. Kasi yung iba nakapagbigay ng araw-araw update. Pag napigay nyo na po yung 1.5, sigurado po papadala natin yung unit nyo. Konting pasensya lang po kasi mag-isa lang tayo. Yung oras ko kasi kada isang unit binablog ko, sinecheck ko yung groupings. Medyo matagal yan mga bossing. Lalo na hindi ko agad binablog. Binubuksan ko kada isa, inaayos natin. Pag may nakita akong magandang tumama, yun yung dun para na akong magbablog. Pero minsan hindi tinatamad akong dahil naghahabol ako ng oras, hindi na ako magche-check, pagbukas plug na agad. Tapos yun nga, nakikita niyo yung mga sablay na pangit tumama, tinatabi natin, tapos kumukuha tayo ng panibago para makakuha ng magandang groupings. Ganun po katagal no mga bossing, bablog mo, check mo yung groupings, ibabalot mo, tapos isa na naman, ibablog mo, ibabalot mo. Tapos nakadalawang unit ka lang, magsusundo ka na naman ng bata. Pagbalik mo, magbablog ka na naman, mag-ayos ka na naman. Tapos yung panganay ko uwi ng 4:15 ng hapon, magsusundo ka na naman. Basta po naibigay nyo na yung shipping fee na 1.5, panigurado po papadala ko yung unit nyo. Pakiintay lang po kasi wala po akong kasamang magbabalot, nag-groupings, nagtitest ng unit. Ako lang po mag-isa. Ako din po yung mag-aatid sundo sa mga bata. Sana maintindihan nyo. Yung iba, nilagay ko daw yung number ko pero hindi daw ako makontak. Minsan pag hindi po ako sumasagot, may ginagawa po ako. Hindi lang po ako puro ergan kasi may pamilya tayo. Minsan kailangan mong mag-atid sundo sa mga bata. Tapos minsan nagdadrive ako, hindi ako makasagot. Konting unawa lang po mga bossing. Pag walang ginagawa at narinig ko yung cellphone, sasagot at sasagot po ako sa mga tawag niyo. Sige po mga bossing, maraming salamat po.